Hi guys! It's Neil and welcome back to my channel! So for today's video, i-share ko sa inyo yung naging journey ko o yung mga naging experience ko sa pagpapagawa ng bahay. At hindi lang yun, so bibigyan ko rin kayo ng tips and advice, lalong-lalo na sa mga aspiring homeowners na makakapanood nitong video na to. So, huwag nyo i-skip yung video kasi for sure, kung talagang gusto nyo magpagawa ng bahay, eto na yung video, charot. Eto na yung video na pwede nyo mapanood. Kumbaga, eto kasi, sasabihin ko sa inyo lahat ng mga na-experience ko, whether good or bad man yan. So, eto, at least, kapag napanood nyo to, alam nyo na yung maaaring na-experience nyo kapag kayo na yung nagpapagawa. Lalo na ako kasi, this is my first time na magpagawa nito ng bahay. So, mahirap siya actually. And, marami akong nababasa, marami akong nakikita na maraming nagtatanong kung talaga bang stressful ang magpagawa ng bahay. So, yes, totoo. Sobrang stressful talaga. For me, ayun, stressful siya. I don't know lang talaga dun sa mga, syempre dun sa sobrang yaman talaga, like maraming pera pang paggawa ng bahay, ganyan. But ako, sa kagaya ko, or sa kagaya natin na yung iba sa inyo, kagaya ko na pinagtatrabahuhan pa yung pinampapagawa nila ng bahay nila. So, syempre tayo, gusto natin, makita talaga natin yung pera natin is may pinatutunguhan. Kumbaga, ayaw naman natin na yung iniipon nating pera tapos tsaka natin ipapagawa is masayang lang. Kasi usually maraming mga ganong scenario na kapag nagpapagawa ka and then yung ibang manggagawa, ayan, hindi masyadong okay yung nagiging performance nila. But etong video na to, alam ko, siguro marami din ako masasabing pangit. Based din sa mga naging experience ko. So, eto, disclaimer lang, no? Ito po yung sarili ko ng opinion talaga. So, kung meron man akong, siguro wala akong intensyon na may masagasaan sa mga sasabihin ko. But, sa ngayon, ang sasabihin ko lang talaga is kung ano yung mga na-experience ko talaga simula hanggang huli, hanggang ngayon, sa pagpapagawa ko ng bahay. So, ayan guys. So, bago ko simulan yung sinasabi ko, since marami akong sasabihin sana, marami akong pwedeng masabi, but syempre, for sure, hindi ko rin naman masasabi lahat. So, please feel free to comment down below all your questions or follow-up questions na hindi ko masasabi or hindi ko matatalakay dito sa video ko na to. And guys, as you can see, I have here my planner. Ito yung notebook ko na ginamit nung nag-start ako magpagawa ng bahay kasi gusto ko naka-organize or nakatala lahat ng mga pinagagawa dito dun sa tungkol sa pagpapagawa ng bahay ko. And I also have here yung mga resibo ng mga materials na binili ko nung sa pagpapagawa. Kasi nga, ako kasi yung dati, nung nagpapagawa ako, sobrang hands-on ako dito sa pagpapagawa ko ng bahay. So, ako lahat ng bumibili ng materials, hindi ko pinagkakatiwala kahit kanino yung pagbili ng materials because, syempre, ayoko namang magulangan din. And of course, tight yung budget ko. So, as much as possible, gusto ko, nakikita ko talaga kung saan napupunta yung perang ginagastos ko. So, ako lahat ng bumili ng materials. And isang tip pala yun, guys, na maipapayo ko sa mga magpapagawa pa lang, na kung talagang kagaya ko kayo, na wala talaga, yung merong budget, but of course, tight talaga. So, dapat magasto siya sa tama. So, ang mas maganda yung gawin is, kayo yung mismo bumili ng materials. Kumbaga, tanongin nyo lang dun sa mga manggagawa nyo kung ano-ano yung mga kailangan gawin. And kayo yung bumili ng materials kasi minsan or kadalasan, nagkakaroon ng discount, lalo na kapag marami kang binibili. Ganon. So, yung discount na yun, malaking tulong yun kasi may maibibili ka pang ibang bagay dun sa madi-discount mo na yun. So, masyado na mahaba yung intro ko. So, let's start. So, bago ako magpagawa ng bahay, so, syempre, nagtanong-tanong muna ako
sa mga kakilala ko, lalo na sa mga pinsan ko, kasi may mga pinsan ako at kamag-anak na nakapagpagawa na rin naman ng bahay. Kung saan ba ako makakahanap ng gagawa ng bahay ko, alam na first time ko lang magpagawa and wala akong kakilala guys talaga. So ako, nagpagawa ako ng May this year. So, kaya ako nagpagawa this year because nagkaroon ng lockdown nung March. Nag-work from home kami. So, for me, okay naman kasi nga, ayun, work from home ako. So, I have decided na magpagawa lang ng bahay since nandito na ako sa bahay. So, mababantayan ko siya. Unlike kung nagtatrabaho ako, pumapasok ako sa office, hindi ko siya mababantayan. So, ayun, nung nag-start ako magtanong sa isang pinsan ko noon. So, ang sabi niya, yung dating gumawa ng bahay nila is may ginagawaan pa. So, meron din ulit ako naalala na pinsan ko na malapit lang dito sa bahay na nagpagawa din. And luckily, fortunately, meron gumagawa sa kanya that time and then may grupo yon. So, arawan nga pala yung bayad doon, hindi siya kontratahan. So, mamaya, or maybe at the end of this video, sasabihin ko rin sa inyo yung maaring difference or ng arawan tsaka kontratahan. So, ang ginawa ko is yung arawan nga. So, luckily, meron naman yung grupo ng manggagawa na pwedeng gumawa ng bahay ko. So, nakita ko dito na May 18 pala ako nag-start na magpagawa ng bahay. But, nung mga nakaraang araw pa noon, nakabili na ako ng ibang materials kasi tinanong ko na yung grupo kasi na yun, meron parang isang pinaka-foreman. So, yung foreman na yun, parang siya yung kumbaga sa kontratahan, meron mga engineer, architect, parang siya yung pinaka-engineer, parang gano'n, parang siya yung pinaka-tigamando, or parang siya yung tigaturo ng mga dapat gawin ng mga laborers, gano'n. Since two-story house, yung sinabi ko dun sa foreman, na gusto kong gawin nila dito sa ipapagawa kong bahay. So, kailangan daw malalim yung, ang tawag doon? Malalim yung hukay para malalim yung pundasyon. Siyempre, two-story, so dapat talaga matibay kasi nga, alam mo naman ang mga natural calamity and hazards. So, ayun, so sobrang lalim nun. So, hindi na ako nakapag-picture that time. Ewan ko ba, but so, ang una kong picture nung pinapagawa ko yung bahay ko is nung natambakan na siya, parang naanuhan na siya, na nalagyan na siya ng pundasyon sa ilalim, nakapagtusok na ng mga poste, tapos ayun, nilagyan na ng tambak. So, ipa-flash ko dyan sa screen, don't worry, yung mga pictures na mga pinicturean ko noon. So, wala, nakakatuwa lang kasi nakikita ko kung saan talaga nagsimula yung bahay ko. Dumarating yung times, of course, na hindi perfect talaga. Like, alam mo yun, since first time ko magpagawa, hindi ko alam yung pasikot-sikot or hindi ko alam yung trip o yung thinking ng mga manggagawa. Since, ayun nga, pandemic. So, pahirapan makakuha ng trabaho ngayon. Noong that time, so, ang nangyari, parang after a month or more than a month, parang, medyo nagbabagal sila. To the point na parang ayaw pa nila matapos agad. Though, for me, ako, sa sarili ko, nagigets ko kung bakit ganon. Diba? Alam niyo rin naman, for sure. Kasi nga, gusto nyo, or gusto nila rin, na syempre, wag agad mawala ng trabaho, parang ganon. But, hindi mo na inisip yung nagpapagawa. Like, syempre, hindi naman din biro yung hirap at pagod nung nagpapagawa kung paano niya naipon yung perang pinampapagawa niya. So, parang gusto ko lang din sabihin na kung gaano kahirap yung pagiging construction worker, kung gaano kahirap nyo kayo gumawa ng bahay, ganun din, hindi man ganon, or let's say, hindi man same ng ginagawa ng mga nagpapagawa ng bahay, but kung ano yung hirap nyo sa pagtatrabaho, ganun din yung hirap ng mga nagpapagawa ng bahay para na makaipon ng perang ipampapagawa ng bahay nila. So, kailangan, kung ikaw ay isang, kahit sino man kahit sino namang employee, parang you must, tawag doon, parang sana wag ng sarili mo iisipin mo na
na nagtatrabaho ka lang para magkapera ka or what. Parang dapat isipin mo rin yung pinagtatrabahuhan mo. Parang, yung laging wag kang maging selfish, wag yung laging sarili mo iniisip mo kasi hindi mo iniisip yung hirap. Nagdrama na naman. Hindi mo alam yung hirap ng pag-iipon ng pera. So, ayun lang. So, nung mga panahon na yun, there comes a time na parang minsan konti lang yung pumapasok, hindi lahat pumapasok, ganyan. Tapos, malalaman ko na lang, yung pinaka-foreman pala is may ginagawaan siyang iba. So, sa akin, okay lang naman. Pero, ang problema kasi is hindi niya sinasabi sa akin. Parang nalaman ko na lang is, ayun na, nalaman ko na nag-start na siya dun sa iba na yun. And ang dahilan niya kasi dun, isayang daw ang trabaho, ganyan. And iniiwan naman daw niya yung mga laborers niya dito sa ginagawang bahay. So, ako, okay. Sabi ko, sige, okay, fine, ganyan. Tapos, meron din time na nawawalan din ako ng labors because isinasama niya din sa mga ginagawaan niya. So, ang sa akin naman, okay, fine, basta as long as na merong natitira or merong, alam mo yun, may natitirang gumagawa dito sa bahay ko, okay lang naman. So, at least merong improvement na nangyayari. But, nangyari yung one time, as in, lahat sila, hindi sila pumasok lahat. Tapos parang cash yung isa, masama pakiramdam and everything. So, ganun. So, syempre, alam mo naman na yun, instinct mo naman yun. So, hindi ka naman. So, syempre, alam mo na yun na meron silang ginagawa ang iba. And ikaw, so, syempre, ikaw na nagpapagawa. Ako naman kasi, kaya naman ako, hindi naman sa nagmamadali. But, gusto ko yung okay naman na work. Kasi ako, hindi ko alam anytime, baka bigla kami papasukin na sa office. So, hindi ko alam kung hanggang kailan ako work from home. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagbantay sa pagpapagawa ng bahay ko. So, ayun lang naman. And then, ang ginawa ko, kinausap ko naman na maayos yung foreman. And then, sabi ko, stop ko na lang muna, ganun. Tapos, wag na lang muna yung gawin, ganyan. Tapos, gawin na lang muna yung ginagawa nyo. And then, ayun lang naman. Tapos, ayun, kinuha na nila yung gamit nila, ganun. Tapos, after a week ata nun, kasi within that week, parang naghanap ulit ako ng grupo ng manggagawa. So, naalala ko ulit yung isa ko pang pinsan na nagpagawa ng bahay nila nung asawa nila. Yeah. Tapos, ayun naman, na-recommend niya nga. And then, pumunta naman dito yung foreman. Tapos, pinacheck ko sa kanya yung natapos. Ang natapos lang kasi nun is yung first floor pa lang. So, wala pa yung slab, which is yung flooring ng second floor hanggang taas. So, yun yung wala nun. Wala yung hagdan, wala pa yun. Tapos, ayun, pinacheck ko naman sa kanya. Tinanong ko siya kung kaya niya bang sundan, kaya niya bang, alam mo yun. Tapos, okay naman, nagkasundo naman kami. Tapos, meron din siyang mga ka-team, meron siyang mga kagrupo. Tapos, arawan ulit yung bayad, ganun. Tapos, okay naman. And then, gaya nga lang sinabi ko, walang perfect. Actually, walang perfect na employee. Kahit ako naman, as an employee, hindi rin naman ako perfect. So, meron at meron talagang, alam mo yun, nakikita mo na sa una lang magaling. Hindi ko naman sinabi na ganun yung huling grupo na gumawa sa akin, but, okay naman, actually, mabilis naman gumawa. Magaling naman talaga, actually. But, nung kasing nagkikinis na, dun sa taas, sa taas, nagkikinis na sila, merong isang parang mason ang tawag dun. Sabi, mason daw siya. So, merong isa dun na hindi siya makapagkinis ng maayos. So, kada kinis niya nung pader or nung kanto, alam niyo lang kung gano'ng kahirap yun, lalo na kung may makakapanood na manggagawa nito. Alam niyo kung gano'ng kahirap magkanto. So, hindi niya magawa na maayos. So, pagkatapos yung gawin, pinapa-repair ko pa doon sa isang mason na kasamahan nila. Pero isang mason na kasamahan nila na yun, magaling yun. So, kita mo talaga na talagang ang work niya is mason. Tapos, yun lang laging reject yung ginagawa. Though nakikita na nga nung bagong foreman yung ginagawa, parang hindi pa niya, alam mo yun, parang sige, patrabaho ka pa rin. Parang, okay, I understand. Ayaw niya pa nga
So again, ayaw nyo pa nga ulit mawala ng work dahil nga ginagawa nyo pa. So syempre, sana bigyan nyo pa rin ng konsiderasyon yung nagpapagawa ng bahay kasi hindi lang yung pera or hindi lang yung sahod nyo yung nasasayang, kundi though hindi naman nasasayang sa inyo, but yung pera ng nagpapasahod sa inyo nasasayang at hindi lang naman yun yung nasasayang since kapag gumawa ka ng reject, meaning ipapa-repair mo sa isa, so yung materials na ginamit mo is same na naman ang materials na gagamitin sa pagpaparepair. Meaning, doble gawa, doble gastos. So, nangyari, ang ginawa ng mom ko, nung hindi nagsipasok, meron din time kasi na hindi rin pumapasok yun. So, after nun, hindi na lang niya pinapasok, tinanggal na niya sa work. So, after nun, parang medyo naging aloof, ganon, parang medyo nagdadabog yung iba, parang ganon. So, parang sila pa yung galit na isa sa mga kasamahan nila yung tinanggal. So, oh my God, diba? Parang hello. Nakikita mo na nga na may mali sa ginagawa niya. Tapos kapag tinanggal, galit ka pa. Bakit? Parang, anong point? I mean, yeah, I understand na kailangan niyo ng work. Pero, kung bibigyan ka ng work, tapos ganun yung gagawin mong work, para saan? Parang kawawa naman yung nagpapagawa ng bahay. Like, okay sana kung matagal. Sige, okay lang kahit matagal. I understand. Pero yung the more na matagal, tapos ganun pa, reject pa yung gagawin mo. Actually, alam yan ng mga nagkabit ng bintana dito sa bahay ko, kung gaano kapangit yung ginawa nung isa na yun dun sa pagkakanto ng bintana ko kasi sobrang reject talaga and it's like 2 days na ginawa compare sa ibang mason na kayang gawin yun ng within a day kahit mabilis, maganda. Okay, so yun, parang galit pa sila, parang ganon, parang galit pa yung iba niyang mga kasamahan na naalis siya, parang ganon, parang hello, kung ikaw kaya yung lumugar sa kinatatayuan ko, sa tingin mo okay lang sa'yo, magsayang ka ng pera sa ganun. Siguro, kung multi-millionaire ka or sobrang yaman ko, wala akong pake kahit na masayang yan. Though, kahit siguro yung mayaman manghihinayang dun sa perang uubusin niya para na magkatrabaho yung ganong klaseng tao. Parang, alam mo yun, parang kung pinapasahod ka naman na maayos, actually guys sa mga laborers dyan, ako po, kung magpasahod ako, Wednesday and Saturday. So, half-half. O, hindi niyo ba alam, sobrang okay yun? Kahit sinong tanongin nyo, may nagpapasahod ba lang ganon? Wala. Though kung meron man, baka, okay, sige. Pero ako, sa lahat ng mga nagpapagawa dito sa amin, sa lahat ng mga nagpapasahod dito sa amin, laging katapusan or sa kalagitnaan nagbabale. Pero ako ang ginawa ko para wala ng bale-bale, para wala na akong lista-lista. Ang ginawa ko is every Wednesday and Saturday ang sahod nila. Kasi usually, ang pasok ng mga laborers ngayon is Monday to Saturday. So ako, di ba, alam mo yung consideration mo na rin din sa kanila para kahit pa paano may pera ka, may pondo ka, may panggastos ka. And the fact na masasarap naman yung merienda, masasarap naman yung pakain, kahit pa paano. And may lunch allowance pa sila kasi hindi namin kaya magpakain. So, the fact na ang ganda-ganda naman ng offer, ang ganda-ganda naman ng ginagawa namin, gagantihan mo pa ng ganun. Parang, alam mo yun, nakakaloka lang kasi ano ba gusto mo? Parang kapag may maling makita na ginagawa ka, hindi ka papansinin, hindi ka sisitahin, anong gusto mo? Parang ganun. Parang ako hindi ko naman nilalahat yung mga manggagawa because may mga manggagawa rin naman akong nakasalamuhan na before habang nagpapagawa na okay naman yung trabaho. But ayun nga, kagaya ng sinabi ko, hindi lahat ng trabahador is okay. But ayun lang, ang payo ko lang sa inyo is maging don't be selfish. Huwag kayong masyadong isipin nyo yung sarili nyo. Dapat, though hindi ko naman sabihin intindihin nyo kami na nagpapagawa, but isipin nyo rin na hindi lang din naman ganun biro ang magpagawa ng bahay at alam nyo yun. So, kung sasabihin natin hindi ka magaling sa pagkikinis, sa pagiging mason, huwag naman yung nagpapagawa, yung pagpraktisan mo. Why not mag-practice ka muna sa'yo? Kasi kawawa naman yung magpapagawa. I understand siguro baka nagpa-practice ka, but kawawa naman
yung nagpapagawa. So, lalo na, yung mga kasamahan naman nun, na hindi man lang masabihan, hindi man lang alam mo yun, but, syempre, group kayo, you act as one, nagkakaisa kayo, then, good luck, diba? So, after nun, after na makinis, and then, I have decided, syempre, yun lang naman din yung budget ko is makapagpatayo ng bahay, malagyan ng bubong, makinis, and everything. So, ayun, pinastop ko na yun, and then, because, ang kulang na lang naman ng bahay ko is tiles. Wala naman na. Yun na lang. And then, ang kitchen lang naman and CR ko is bukod ang paggawa ko noon. Because, yeah, papakontrata ko na lang and everything, pati yung kisame. Kasi ayoko na yung parang, alam mo yun, sobrang nakaka-stress talaga, guys. Oh my gosh. Ang dami ko pang gustong sabihin. For sure, ang dami ko pang nakalimutang banggitin. Kaya, ayun, kung may follow-up questions kayo, just comment down below, guys. Okay, so sasagutin ko yan sa mga susunod na videos ko. Ayun, so, and then after nga nung makinis yung bahay ko, nagpalagay ako ng canopy. Yung canopy which is yung parang pangharang sa tubig ulan, para sa bintana, gano'n. So, ayun, after nun, ayun nga, nakapagpabintana na ako, and then, ayun, tiles na lang kami. Siguro, baka by next year pa. Because, syempre, pinag-iipunan pa nga, and, ayun, medyo nadala na rin kasi ako magpagawa. Kagaya nga ng gano'n. Parang nakakadala kasi magpagawa. Gano'n. So, ako ngayon, nag-iisip-isip pa ako kung sino pagpapagawain ko ng tiles ko. Kasi lalo na, ayoko na nga yung kagaya ng gano'n na sasabihin, eto ha, maraming ganitong laborers or maraming ganitong workers, construction workers, na for example, mason ka. Yes, marunong kang magmason, magkinis ng wall. But yung, let's say for example sa pagta-tiles, sasabihin mo marunong ka mag-tiles, pero yun pala hindi. So may maraming ganung workers na sasabihin mo kaya mo, pero hindi naman pala. Just for the sake na magkatrabaho ka lang. Yeah, I understand na sobrang hirap magkatrabaho ngayon, pero isipin nyo rin yung nagpapagawa na sasabihin mo marunong ka, pero ang ipapakita mong performance or yung pakikita mong output is ganun lang. So, kawawa naman yung magpapagawa. So, ayun yung naging pag-iisip ko ngayon na kahit na may pampagawa na ako ng tiles, parang ayoko naman na magpagawa agad-agad. Kasi parang gusto ko munang pag-isipan or pagplanuhan kung kanino ko ba talaga papagawa yung tiles. Kasi ang gusto ko talaga gumawa ng tiles dito sa flooring ko is syempre, yung magaling, yung marunong, yung kahit na ganun katagal, kahit gano'n pa katagal yan, as long as makikita kong sobrang ganda, go. Parang ganun. So, guys, if you have any recommendation na masasabi sa akin kung sino magaling mag-tiles dyan, just comment down below, okay? Kasi ayun yun, nakakadala na talaga magpagawa. Ayun. So far, yun lang naman yung naging journey ko or experience. Yeah, it's a bittersweet experience. Bittersweet because bitter dahil dun sa mga experience ko when it comes to labors na ganun yung performance, ganun makitungo sa amin, parang, and ganun yung ipinapakitang output. And then, sweet because every time na makikita mo yung pinagpaguran mong bahay, or yung naipatayo mong bahay, or yung naipagawa mong bahay, parang nagiging happy ka ulit. Kasi, despite of those stress na na-experience ko, parang bumabalik or parang, alam mo yun, parang nawawala, nagsasubside yung feeling, negative feeling mo, ganon. So, ayun guys, sobrang, sa ngayon, actually, hindi ko pa nga talaga alam kung paano ko ito mapapa-improve kasi nga medyo nagkakaroon ako ng trust issues sa mga gumagawa ng bahay dahil sa mga na-experience ko. So, hindi ko naman din ako masisisi siguro, but, ayun, if you have any recommendations, ganyan, just comment down below. Okay, so, ngayon, yun lang naman. So, marami akong dinasabi. So, comment down na lang kung anong gusto niyo pang itanong or follow-up questions regarding those statements I have told you. Okay, so, ang tips or advice ko naman, ayun, based dun sa mga naging kwento ko sa inyo, dun pa lang may mapupulot na kayong lesson. Kumbaga, dun pa lang may tips or advice na napapasok sa isip niyo na dapat huwag kayong padalos-dalos. Kumbaga, huwag kayo basta-basta pipili or hahanap ng taong gagawa ng bahay nyo
just for the sake na maitayo lang yan, just for the sake na mapagawa mo lang, kailangan pagpaplanuhan mo, kailangan kilala mo kahit papano, or yung magre-recommend talaga is talagang tatanungin mo talaga na okay ba gumawa to, okay ba gumawa yan, parang ganon. Kung talagang gusto mo maging perfect, or let's say, kagaya na sinabi ko, wala namang perfect, diba? So, kung gusto mo maging maganda lang, or maging okay naman yung gawa sa bahay mo, pagplanuhan mo munang mabuti. And magtanong-tanong ka muna, kasi wala namang masama magtanong. And if you're knowledgeable about sa pagpapagawa ng bahay, that's the time na parang you're fully equipped na magpagawa. Pero sa kagaya ko, na first timer sa pagpapagawa ng bahay, though, may mga aspiring homeowners dyan na gusto rin magpagawa. So, parang I've been there, done that. So, ayun nga, sana may natutunan kayo dito. And nga pala, yun ako din sa sinabi ko kanina na pagpapasahod ng arawan and kontratahan. So, yung arawan, yun yung pinapasahuran mo sila per day, parang ganon. And then yung kontratahan naman, parang they're going to give an amount kung magkano yung gusto nilang, I don't know. Basta magbibigay sila ng amount and then, bahala na sila kung gaano nila katagal gagawin yung, yung bahay mo. So, hindi ko naman sinabi na mas okay yung kontrata dahil lang dun sa na-experience kong dun sa mga manggagawa ko ng arawan. But sa kontratahan kasi, there are also pros and cons dyan. So, merong negative side sa kontratahan. Like, meron pangilang-ilan. Hindi ko po, disclaimer, hindi ko nilalahat. So, may ilan na sa kontratahan na parang, alam mo yun, minamadali yung work sa'yo, and parang paglipas ng kung ilang taon, parang magkakaroon na ng problema yung bahay mo, parang, alam mo yun, parang minadali nila and parang tinipid sa materials. Though, hindi ko nga nilalahat, but, ayun nga, kagaya ng sinabi ko, kailangan, magtanong-tanong ka muna. Kailangan subok na yung gagawa sa bahay mo kung talagang gusto mo lang kahit pa paano hindi ma-stress. And, ayun lang guys. So, other than that, siguro makisama ka lang ng maayos sa kanila kasi yun yung kagaya namin na maganda naman yung offer, maganda naman yung ipinapakita namin. Like, maganda naman yung sahod. Tapos, ganun na nga yung pinapakita nila. What more pa kaya kung hindi mo sila aasikasuhin or hindi mo sila papakitaan ng maganda, diba? And of course, doon naman sa tip na pwede ko namang maibigay or advice sa pagbili-bili ng materials, though maraming hardware naman na mabibilhan. So, kailangan hindi lang isang hardware yung pagtatanungan mo kasi kapag the more na nag-canvas ka, nakikita mo or malalaman mo kung saan ba mas mura. Kasi same-same lang naman yung mga kagamitan eh. Parang nagkakatalo na lang kung magkano yung patong ng isa, magkano yung patong ng kabilang hardware. So, ayun lang, advice ko lang sa inyo na kapag bumili kayo ng mga materials, kailangan mag-canvas din kayo kasi ultimo 5 pesos talaga to 10 pesos na maititipid mo. Sobrang laking tulong nun at mas marami ka pang mabibiling materials. Ayun guys, so that's it for now. I hope na may natutunan kayo dito sa video ko. May lesson ako na impart sa inyo. And of course, hindi ko naman nasabi na lahat kasi sobrang, ang dami pa kasi feeling ko 1/4 pa lang ito sa mga gusto kong sabihin. So if you have any questions na lang, ayan, follow-up questions or marami pa kayong gustong malaman tungkol sa pagpapagawa, siguro bigyan nyo na lang ako ng questions na yung exact question, comment down below. So, sasagutin ko yan. Siguro kung magkakaroon man talaga ng question, sasagutin ko yan in my next or sa mga susunod kong videos. Ayun guys. So, that's it for now guys. I hope you enjoyed watching this video. I hope may natutunan kayo, okay? And kung bago ka sa aking channel, wag mo na kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod na uploads ko. Once again, this is Neil Serapio. Thank you so much for watching and God bless. Bye!